Ano ba mas okay? Trading and compounding your own money? Or mag-apply ka na lang sa prop firm para bibigyan ka nila ng 100k USD para i-trade? So, ready ka na? Let's go! So, para sa mga hindi pa nakakalam ko ng prop firm, short for proprietary firm, is a company that hires forex traders para i-trade yung capital nila sa forex market. So, yung prop firms, nagbibigay sila ng mga challenge sa mga forex traders. Kapag nakapasa ka as a forex trader sa mga challenges na yun, bibigyan ka nila ng capital. So, depende kung ano yung tinik mong challenge, kung $10,000, $25,000, $50,000, $100,000. So, syempre, may bayad yung mga challenges na yun. And then, kapag nakapasa ka, bibigyan nila yung capital na yun, and then, ang mangyayari, split kayo ng profits. So, pwedeng 70-30 or 80-20. Ibig sabihin, 70% sa traders or 80%, and then 30% naman sa company or 20%. And ang kagandahan dito is kapag yung 100k USD na pinagkatiwala sa'yo, natalo mo, let's say natalo mo, nagawa mong 90,000 or less than $90,000, hindi ka responsible sa mga losses. Wala kang magiging utang. So, paano mo makukuha ulit yun? Anong gagawin mo? Magtitake ka lang ulit ng challenge. So, pag-usapan natin yung mga pros ng trading with a prop firm. So, yun yung number 1 pro is may access ka to more capital. So, magandang opportunity to para sa mga traders para i-leverage yung resources and yung capital ng iba na baka ilang years pa bago nila maipon. Kagandaan is kapag maganda yung performance mo sa let's say 100k USD na initial na binigay sa'yo, pwede kang bigyan ng up to millions of dollars na trading account. So, number 2, katulad sinabi ko kanina, hindi ka liable sa kahit anong losses. Okay, matalo mo yung 100k USD, diba? Hindi ka magkakautang or anything. So, walang personal risk. And number 3, may access ka sa technology and sa tools. Madalas kasi yung mga prop firms nagpo-provide sila ng mga sophisticated na mga tools, yung mga malulupit talaga. Kasi syempre gusto nila manalo yung mga traders nila. And number 4, meron din syempre training and support. May mga education, may mga mentorship, may community na sobrang beneficial para sa mga traders. So, ano naman yung mga cons ng pagtitrade sa prop firm? Number 1 is yung profit sharing. Kasi, syempre, hindi lahat ng profits mo mapupunta sa'yo. Di ba nga may mga split 70-30 or 80-20. Pero, ang kinaganda naman dyan, kapag maganda yung performance mo as a trader, alam mo ba na pwede mo makuha yung full share mo as in 100%. Coach, paano kikita yung company? Kikita yung company by just copying your trades. Number 2 con ng trading sa prop firm is you have limited control. May mga prop firms kasi na bawal ka mag-trade sa mga high-impact news. May mga prop firms kasi na kailangan ganito yung strategy mo lang. May mga prop firms kasi na yung daily drawdown mo, kailangan 5% lang. Ibig sabihin, per day, ang talo mo lang dapat is nasa 5%. Pag nag-more, babawi na lang yung account mo. And syempre, kung biglang magka-emergency or something, di mo pwedeng i-withdraw yung capital mo kasi hindi naman talaga sa'yo yun in the first place. And lastly, number 3, meron tayong tinatawag na performance pressure. Okay, so may mga prop firms kasi na merong malupit na performance metrics na kailangan mong i-meet, syempre, which could lead to pressure or stress. And number 4, syempre para makuha mo yung mga advantage ng prop firms, kailangan mo makapasa sa challenges. And alam mo ba yung failure rate sa mga challenges? Ito, sinearch ko sa Google. Nakalagay dito, yung mga nakakapasa lang sa prop firm challenges ay nasa 10 to 15% lang. So out of 100, 10 to 15 lang. And doon sa 10 to 15% na yon, 1 to 2% lang yung nakakapag-keep ng funded accounts nila for a reasonable amount of time. Actually, malaki rin talagang kinikita ng prop firm sa mga nagtitake ng mga challenges na hindi pa naman talaga hinog na forex traders. Kaya marami rin talagang forex trading gurus na nagsasabi na huwag ka mag-take ng challenge, sayang pera mo, i-trade mo lang yung sarili mong account. Ang ganda ng concept na magbabayad ka lang ng 30k, tapos mapasa mo lang yung challenge, meron ka ng 100k USD, tapos i-compute mo na yun. Kunyari, kumita ka ng 5% per month, meron kang, let's say, $5,000 per month or $4,000 per month kasi 80%. Tapos, ang gaganda pa ng mga marketing strategies ng mga prop firms. May mga discounts. Ngayon, wala nang time pressure kasi unlimited time na yung pag-take ng mga challenges. Yung iba, pwede ka na mag-trade ng mga news. So, yun yung mga pros and cons ng trading with prop firms. So, pag-usapan naman natin kung tinitrade mo yung sarili mong pera. Number 1 pro ng pag-trade ng sarili mong pera is you have full control. Kahit anong strategy gawin mo, kahit anong risk management, mag-risk ka ng 5% per trade, or mag-trade ka ng mga high-impact news,
Pwede ka mag-withdraw anytime na gusto mo. Again, meron kang full control. And number 2, syempre, you keep all the profits. 100% sa'yo yan. Wala kang kahati. So, ano naman yung mga cons ng trading with your own money? Number 1, syempre, alam nyo na, limited capital. So, ang tanong is, ilang years pa bago makuha yung 100k USD na capital? Ilang years ka pa magko-compound? Syempre, it will take patience, it will take hard work, di ba? And habang nagko-compound pa, either maliit lang wini-withdraw mo or wala kang wini-withdraw at all para makuha mo yung target mo na trading capital. And number 2, pera mo, talo mo. So, if matalo ka sa forex market, pera mo talaga yung naka-risk. And kung di mo alam ginagawa mo, it will really lead to potential losses and wipeouts. So, ano naman yung tingin ko? Ano mo mas okay talaga? Trading with your own money or prop firms? Okay? So, para sa akin, kung tingin mong hinog ka na, syempre pagdadaanan mo yung mag-aaral ka, kuha ka ng mentor, then magde-demo ka, magba-backtest ka and everything, and then magla-live ka. Syempre yung live mo, minsan mawa-wipeout ka, minsan panalo ka, minsan talo ka. Pero pag dumating na sa point na consistent ka na, and alam mo na talaga yung ginagawa mo, and sobrang discipline ka na, hindi ka na na-FOMO, hindi ka na nag-strategy hop sa live trading account mo, and confident ka talaga, and sanay ka na sa chart, yung kumbaga, isang tingin mo lang sa chart, alam mo na yung gagawin mo. And kung feeling mo, ready ka na mag-take ng mga challenges ng prop firm, that's the time na mag-take ka ng challenge. Syempre, mas mataas na yung chance na makakapasa ka. And syempre, kapag nakapasa ka, let's say, makailang challenge ka, madalas may nakapasa nyo isang challenge lang, or dalawa, or tatlo. Kapag nakapasa ka, gawin mo lahat para ma-maintain mo yung account mo. Pinaka-important is i-survive mo yung account mo. And yun, kapag nakuha mo na, nasasanay ka na, di ba? Kikita ka na. And then, kapag kumita ka, pwede mo gawin kung gusto mo talaga may sarili kang account, syempre, para gusto mo i-withdraw anytime. Or kung meron kang mga strategy na hindi pwede dun sa funding account mo, di ba? Yun yung gagamitin mo. So, for me, it's all about balance. Pwede mo naman gawin lahat, kahit ano talaga. Pwede mong i-try. And then, at the end of the day, ikaw rin makapagsabi sa sarili mo kung ano ba talaga yung mas okay. So, sa tingin mo, ano ba mas okay? I-take yung chances mo sa prop firm? Or, i-trade mo na lang yung sarili mong pera. Comment mo nga sa baba. So, if you want to learn more about prop firms, ayan, click mo lang tong video na to.